Hello everyone, happy tracking channel sa inyong lahat guys. Kamusta kayo? Welcome back sa ating channel at as usual no, review tayo ulit ng mga Japanese surplus na truck no. Dito pa rin yan guys sa loob ng NSD. So bali guys, papakita ko sa inyo yung mga class A kagaya na to. Guys, solid din to no, 6WF1 CRDI po yan. Pero guys, napaka class A niyan, solid. Wala din ako masabi no sa mga dumating din na truck no. At syempre sa mga mileage niyan guys, hindi ko kasi alam guys kung gaano na ba talaga kalayo no. Pero guys, may tanong no, big issue din ba ang mileage pagdating sa mga Japan surplus truck no? Totoo ba na mababang odometer sa Japan surplus truck? Ibig sabihin ba reset na daw no? O mga boss no, malaking usapan talagang mileage pagdating sa Japan surplus sa truck no. Pero hindi ibig sabihin na kapag mababang odometer automatic na na-reset na agad no. Sa Japan kasi guys no, maraming truck yung talagang mababa pa yung takbo. Kasi dahil una sa lahat, maayos yung kalsada nila, regular maintenance. Minsan din talaga short distance lang yung ginagamit yung truck. Mahigpit yung vehicle inspection ng system nila no. Pero guys, totoo rin na may mga ibang units na posibleng na i-reset na rin no, o napalitan na yung cluster, lalo na kapag surplus no. Alam niyo ba yun? Na dumaan sa iba't ibang hands no bago makarating dito sa Pilipinas. Kaya wag mileage lang ang magiging basehan nyo kapag bibili kayo no. Mas importante pa rin guys no, tandaan nyo tong checklist na to guys. Mas importante pa rin na tignan nyo yung overall condition ng truck no. Halimbawa, condition ng chassis, pudpud na manubela at pedals no, condition ng upuan, engine condition, pinaka-importante, transmission feel no, sa mga mekaniko dyan, sa mga driver no, kalawang sa ilalim, maintenance, or yung sticker, yung records guys, nakikita nyo yan no. Kasi kahit minsan may truck na mataas ang mileage pero maalaga naman, kaya sariwa pa rin no. Meron ding mababang odometer pero halatang laspag sa ilalim ng saka interior. Iba-iba, di ba? Isa pang palatandaan mga bossing no, kapag sobrang baba ng mileage, halatang pudpud na ang interior, steering wheel at pedals, doon ka medyo magduda no. Mataas yung mileage tapos magduda ka. Pero kapag mababang mileage at tugma naman ang kondisyon ng body, ilalim at cabin, yun guys, tandaan nyo, posible talagang original pa ang takbo niyan no. Kaya sa Japan surplus na truck guys no, ang magandang mindset, wag lang tumingin sa odometer, tignan ang buong kondisyon ng unit no. Ang actually guys no, maraming experience na buyer dito sa Subic, yung mas inuuna pa yung original yung chassis no. Walang major repair no, maayos yung makina, solid yung ilalim. Kaya kahit medyo mataas ang mileage, basta honest at sariwa yung kondisyon guys, kinukuha nila yan no. So ganyan lang naman guys kapag bibili ka ng Japan surplus na truck dito sa Subic. At syempre guys, tandaan nyo rin no, depende yun guys sa mag-a-assist sa inyo. Kaya dapat bago pa lang pumunta, may nakakausap na kayong pwedeng mag-assist sa inyo no, na pwedeng mag-inspection ng unit nyo no. So marami dyan no, syempre isa na ako doon na pwede ako mag-assist sa inyo at mabigyan ko kayo ng maaaring makatulong sa negosyo nyo na unit no. So pero guys, syempre mas the best pa rin, magdala pa rin kayo ng napapagkatiwalaang mekaniko nyo. So guys, yan, nakita nyo naman yung mga unit no, mga 8 stud at kung ano-ano pa. Standby lang sa ating channel guys, sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat. Happy tracking channel everyone. Thank you. Napaka solid talaga no. Bye bye and God bless.